dumating na matandang babae. Tinanong nito si Gwen kung taga saan. Nagbabakasyon na ho kami rito, Lola. Sa bahay ng kaibigan namin. Ayun siya oh. Sagot ni Gwen sa matanda sabay turo sa akin noon. Walang ano-ano. Hinawakan siya ng matanda sa braso. Pagkatapos ay umalis ito nang walang sinabi na kung ano. Nang makita yun ng tendera, sinabihan ako ng, patingnan mo kaagad yung kaibigan mo sa nanay ilang mo pagka-uwi niyo, Francis. Aswang yung matanda na humawak sa braso ng kaibigan mo. Mabuti na yung naninigarado kaysa magproblema pa kayo. Wika niya. Binilisan na rin ito ang pagbilang sa aming pinamili. Pagkatapos nakapagbayad ay agad na kaming umuwi nun. Papasok pa lamang kami sa bakuran ay dali-dali na kaming sinalubong ni Nanay Ilang. Aba, walang patawad. Pati ang mga bisita natin pinagka-interesan pa. Hindi man lang naisip na dito kayo sa bahay nakatira. Wika ni Nanay Ilang nun. Umusal ito ng mga kataga. Inihip sa ulo ni Gwen. Na noon ay napansin namin na namumutla na. Ayon naman kay Gwen ay bigla na lamang umanong sumakit ang tiyan niya. Ayon naman kay Nanay Ilang, minarkahan umano si Gwen ng aswang. Kung nagkataon na hindi kami nakauwi kaagad noon, ay maaaring iindahin talaga ni Gwen ang pagmamarka ng aswang na yon. Mabuti na lamang at agad-agad kaming umuwi kaya sakit lamang ng tiyan ang naramdaman ng kaibigan namin. Naupo na lamang ito sa hagdan ng kubo pagkatapos mahipa ni Nanay. Kinuha din ito ang luya na nasa kanyang bulsa. Binulungan niya yon. Itinahip sa bunbunan ni Gwen. Pagkatapos ay pinaakyat niya na ito sa kubo at doon na pinagpahinga. Sinabihan din kami nito na wag na munang pumunta sa kung saan. Kaya nagkasya na muna kami sa paglalaro ng basketball sa bakuran. Habang si Gwen, nakatulog. Hindi namin nakalain na ganun palang epekto kapag minarkahan ka ng aswang. Talagang manghihina ka. Mabuti na lamang at kagad itong naagapan ni Nanay. Kinahapunan, hinatid na lamang ni Papa ang pagkain namin sa kubo. Pinagbawalan na kaming bumaba ni Nanay Ilang sa kubo kapag tapit hapon na. Ayon sa kanya, delikado na kami sa mga kung anong masasamang elemento sa paligid. Bago ang mga kaibigan ko sa lugar kaya mainit ang mga ito sa paningin ng mga yon na may hindi magandang hangarin sa kapwa. Bago kami kumain ng hapunan, lumabas si Nanay Ilang at nagsiga ito sa buong paligid gamit ang baon ng niyog. Nilagyan niya yun ng halamang ugat na pangontra sa mga nilalang. Kinuha at tinawakan niyang insekto. Mabilis na inilublob sa langis bago niya yon tuluyang sinunog. Muli ay kumuha siya ng malinis na tubig at inorasyonan. Pagkatapos ay pinatakan niya yun ng konting langis. Mabilis niya itong pinainom sa dalaga. Ayon sa kanya, pamamaraan ito para malinis ang sistema ng dalaga at mawala ng mga butlik sa katawan ng dalaga nun. Umalingasaw ang nakakasulasok na amoy habang tinutupok ng baga ang nangingisay na insekto. Pagkatapos na matupok ang insekto ay sinabihan na kami ni Nanay Ilang ng, maghapunan na tayo, bago pa kayo sumabak sa katatakutan maya-maya. Nagtaka naman kami kung anong katatakutan ang ibig niyang sabihin. At dahil gutom na rin, hinanda na ni Kimpoy at Gwen ang aming pagkain. Salo-salo kaming kumain habang si Carla ay nakatulog. Mahina kaming nag-uusap. Nagpasalamat si Nanay sa pagdating naming apat. Dahil ayon sa kanya, ay may nakakasama siya sa kubo na yon. Hindi kagaya nung nakaraan. Si Papa ang katuwang niya pero hati talaga ang atensyon nila. Sa pasyente, sa trabaho, sa bahay. At bukod pa doon, kailangan din nilang bantayan si Mama at ang kapatid ko. Nang matapos kaming kumain ay nakaupo lamang kami sa sahig na nilatagan namin ng karton bago latagan ng banig nun. Naglaro kami ng baraha para hindi kami dalawin ng antok. Natigil ang pagsasaya namin nang makarinig kami ng matinis na tunog. Hindi
Hindi namin maintindihan kung tunog ba yun ng ibon o tunog ng bayaw.